Araw-araw, pinagtatawanan si Diego, isang tahimik na janitor sa malaking mansyon ng mayamang negosyanteng si Rhea, at madalas pang kutsain ng mga kasambahay. Pero kahit minamaliit siya ng lahat, lihim niyang minamahal ang magandang amo. Isang umaga, maagang nagising si Diego dahil sa malamig na hangin na pumapasok sa maliit niyang kwartong nasa likod lamang ng napakalaking mansyon ng mga Villarreal. Gawa lang sa lumang kahoy ang dingding ng kanyang silid at tumutulo pa ang bubong tuwing umuulan. Ngunit sanay na siya roon. Tahimik siyang bumangon mula sa manipis na kutsyon at agad nagkupas niyang uniform bilang janitor. Lumang polo na may bahid ng bleach at pantalon na ilang beses nang tinahi sa tuhod. Tumingin siya sa maliit na salamin. Isa na namang araw. Bulong ni Diego sa sarili bago pilit nang umiti. Sa loob ng 5 taon niyang pagtatrabaho sa mansyon, wala ni isang araw na hindi siya minamaliit ng mga tao roon. Para sa kanila, isa lamang siyang ordinaryong janitor na walang mararating sa buhay. Paglabas ni Diego ng kanyang silid, ay agad siyang sinalubong ng matinis na boses ng isa sa mga kasambahay. "Hoy Diego! Ang bagal mo naman!" Sigaw ni Marites habang nakapamewang. "Hindi pa nalinis yung hallway sa second floor." Pasensya na po." Mahinahon na sagot ni Diego. Napailing si Marites bago siya tiningnan mula ulo hanggang paa. "Grabe! Mukha ka na namang basahan. Hindi ka ba marunong maglaba?" Nagtawanan ang ibang kasambahay. "Baka wala kasing pambili ng sabon," sabi ng isang babaeng kasambahay. "Amoy floor wax yata si Diego." Tahimik lang na yumuko si Diego habang hawak ang mop. Sanay na siya. Masakit pero sanay na siya. Habang nililinis niya ang mahabang hallway ng mansyon, ay biglang bumukas ang malaking pinto sa dulo ng koridor. At doon lumabas si Rhea, kaya agad napahinto si Diego. Nakasuot lamang si Rhea ng simpleng puting dress, ngunit litaw pa rin ang natural nitong ganda. Mahaba ang buhok na bahagyang basa pa at seryosong muka habang may hawak na tablet. Eleganteng-elegante. Napakalayo sa katulad niyang hamak na janitor. Ngunit higit sa lahat, kapansin-pansin ang malamig nitong mga mata. "Good morning, Ma'am Rhea!" Bati ng mga kasambahay. Bahagya lang tumango si Rhea bago nagpatuloy sa paglalakad. Habang papalapit ito kay Diego ay agad niyang iniwas ang tingin. Hindi niya alam kung bakit pero palaging bumibilis ang tibok ng puso niya kapag malapit ang babae. Ngunit bago pa siya makaiwas ay biglang nagsalita si Rhea. "Diego?" Agad na patingin si Diego. Bakit po ma'am?" Napakunot noo si Rhea. "Patuyuin mo agad ang sahig. Baka madulas si Nathan kapag lumabas." Mabilis na yumuko si Diego. "Pasensya na po. Patutuyuin ko agad." Hindi sumagot si Rhea. Tinitigan lamang siya nito ng ilang segundo. At doon naman niya napansin yung kakaibang paraan ng pagtitig ni Diego sa kanya. Dahil doon ay bahagyang lumamig ang ekspresyon ni Rhea. "Iwasan mong tumitig ng ganyan." Po? "Hindi ako komportable." Pagkasabi noon ay dumiretso na ito sa hagdan. Tahimik na napayuko si Diego habang naririnig ang mahinang tawanan ng ibang kasambahay. "Ayan kasi, feeling yata niya may pag-asa siya kay ma'am. Janitor lang siya," sabi ng babaeng kasambahay. "Baka nangangarap maging asawa ng mayaman," sabi ni Marites. Pinilit ni Diego na huwag pansinin ang mga yon kahit masakit, dahil alam niyang tama sila. Sino nga ba naman siya? Isa lang siyang janitor. Ilang minuto pang lumipas ay narinig niya ang mahinang boses ng isang bata mula sa garden. "Kuya Diego!" Agad na pangiti si Diego. Mabilis siyang lumabas at nakita si Nathan na nakaupo sa wheelchair habang hawak ang maliit na toy car. 10 taong gulang pa lamang ito ngunit kapansin-pansin ang lungkot sa mga mata nito. "Good morning, Nathan." "May dala ka bang candy?" Napatawa siya ng mahina bago kumuha ng maliit na tsokolate mula sa bulsa. "Tinatago ko talaga to para sa'yo." Agad namang lumiwanag ang mukha ni Nathan. "Yay!" Lumuhod si Diego sa harapan nito. "Kamusta ang pakiramdam mo ngayon?"
Ganun pa rin. Nawala ang ngiti ni Diego. Alam niyang ang tinutukoy nito ay ang mga paa nito. 3 taon na mula nang maaksidente si Nathan kasama ang kanyang ama. Simula noon na hindi na ito nakalakad. At kasabay noon ay nagbago rin si Rhea at halos isinara na nitong puso sa lahat. Kuya Diego? Mahinang tawag ulit ni Nathan. Sa tingin mo po, makakalakad pa ako? Parang kinurot ang puso ni Diego, ngunit ngumiti pa rin siya. Oo naman. Talaga? Tiwala lang. Napatingin si Nathan sa mga paa nito bago muling yumuko. Pero sabi ng doktor, imposible na raw. Hindi agad nakasagot si Diego dahil kahit siya'y naaawa sa kalagayan ng bata, biglang may malamig na boses na sumingit. Nathan. Agad silang napalingon. Nakatayo si Rhea habang seryosong muka. Mama! Lumapit agad si Rhea sa anak at inayos ang kumot nito. Hindi ka dapat masyadong naiinitan dito. Pagkatapos ay napatingin ito kay Diego. May trabaho ka pa, di ba? Agad tumayo si Diego. Opo, ma'am. Hindi niya alam kung bakit pero pakiramdam niya palaging galit sa kanya si Rhea. Siguro dahil madalas niya itong titigan. Hindi naman niya sinasadya. Hindi lang talaga niya maiwasan. Kuya Diego, mamaya ulit ha? Oo naman. Ngunit bago pa siya tuluyang makalayo ay narinig niya ang malamig na boses ni Rhea. Nathan, huwag ka masyadong dumitikit sa mga empleyado. Agad natigilan si Diego. Tahimik siyang nagpatuloy sa paglalakad habang pilit na nilulunok ang sakit. Sa kusina ay nadatnan niya ulit ang mga kasambahay. Ano? Napagalitan ka na naman? Natatawang tanong ni Marites. Tahimik lang siyang kumuha ng basahan. Hindi ka kasi marunong lumugar. Dagdag pa ng isang babae. Tinititigan mo pa si Ma'am Rhea? Nagtawanan ulit ang lahat. Ngunit sa pagkakataong yon ay hindi na lang basta sakit ang naramdaman ni Diego, kundi lungkot dahil alam niyang kahit kailan ay hindi siya mapapansin ng babaeng mahal niya. Masyadong mataas si Rhea at masyado siyang mababa, ngunit kahit ganon, hindi pa rin niya mapigilan ang sariling mahalin ito. Habang naglilinis siya ng grand staircase ng mansyon ay hindi niya namalayang nakatitig na naman siya kay Rhea na kausap ang isang doktor sa living room. Wala na po ba talagang paraan? Tanong ni Rhea na halatang pinipigilan ng emosyon. Huminga ng malalim ang doktor. We already tried everything, Mrs. Villarreal. Napayuko si Rhea at sa unang pagkakataon, nakita ni Diegong lungkot sa likod ng malamig nitong mga mata. Parang biglang gusto niya itong yakapin. Sabihing magiging maayos din ang lahat. Ngunit sino ba siya para gawin yon? Biglang napansin ni Rhea ang pagtitig niya. Mabilis itong napalingon sa kanya at muli na namang nagsalita ng malamig. Diego. Agad kinabahan si Diego. Po. Tumigil ka nga sa kaiisip na maari mo akong kaawaan. Nagulat si Diego. Ma'am? Gawin mo ang trabaho mo. Tahimik na napayuko si Diego. Pasensya na po. At habang nakayuko siya ay hindi niya nakitang maikling pagtingin ni Rhea sa kanya. Dahil kahit naiinis ito sa kakaibang titig ng lalaki, hindi rin ito maintindihan kung bakit kakaibang pakiramdam niya tuwing naroon si Diego. Nung hapon, mainit ang sikat ng araw habang abalang naglilinis si Diego sa likod ng mansyon. Pawis na siya habang binubuhat ang mabibigat na kahon mula sa lumang storage room papunta sa garahe. Dahil sa sobrang init ay hinubad niya ang kupas niyang polot, isinampay yon sa balikat. Litaw ang matipunong katawan niya na hindi inaasahan ng kahit sino sa mansyon. Malapad ang balikat, matigas ang dibdib, at halatang sanay sa mabibigat na trabaho. Ngunit dahil palagi siyang nakasuot ng maluwag at lumang damit, ay walang nakakapansin doon. Grabe! Napalingon si Diego nang marinig ang mahinang bulong ng dalawang kasambahay na napadaan. Si Diego ba yan? Akala ko payatot lang siya. Sabi ng isang babae. Mabilis na umiwas ng tingin si Diego at muling binuhat ang kahon. Sanay siyang hindi pinapansin, kaya hindi niya alam kung paano magre-react. Ngayon, na tila nagulat ang mga tao sa kanya.
Habang papunta siya sa garden area ay hindi niya napansing kararating lang ni Rhea mula sa business meeting nito. Pagod na pagod ang babae habang hawak ang handbag at phone. Ngunit agad natigilan ang kanyang hakbang nang makita si Diego na topless. Basang-basa ng pawis at bahagyang nakayuko habang inaayos ang hose ng garden fountain. Hindi alam ni Rhea kung bakit siya napatitig. Siguro dahil yun ang unang beses na nakita niya ng maayos ang lalaki. Hindi pala ito ganoon kapayat gaya ng iniisip niya. Napakunot noo siya nang mapansing seryosong-seryoso si Diego sa ginagawa nito habang tumutulo ang pawis mula leeg pababa sa dibdib nito. Hanggang sa biglang nagsalita si Nathan mula sa wheelchair nito. "Wow! Kuya Diego! Parang action star!" Agad na paubo si Diego. Nathan. Napatawa si Nathan. "Totoo naman po!" Doon lang natauhan si Rhea at mabilis na umiwas ng tingin. Ngunit huli na kasi napansin na siya ni Diego. At sa unang pagkakataon ay hindi agad ito umiwas ng tingin. Sa halip ay bahagya itong ngumiti. Yung tipong simpleng ngiti lang, pero sapat para bahagyang uminit ang pisngi ni Rhea. Good afternoon, ma'am. Kalmadong bati ni Diego. Hindi agad nakasagot si Rhea. Naiinis siya sa sariling bakit parang may kakaibang epekto sa kanya ang simpleng lalaking ito. "Nathan, inside." Mama naman." "Now." Napabuntong hininga si Nathan ngunit sumunod din. Habang tinutulak ni Rhea ang wheelchair paloob ay muli niyang nasilayan si Diego na nagbubuhat ng kahon at hindi niya maintindihan kung bakit tila paulit-ulit siyang napapatingin dito. Pagdating ng gabi ay halos wala ng tao sa garden. Tahimik lamang si Diego habang nililinis ang gilid ng pool. Topless pa rin siya dahil basa ng suot niyang polo matapos mabasa ng hose. Habang nagpupunas siya ng tiles ay bigla niyang narinig ang tunog ng heels. Pag-angat niya ng tingin ay nakita niya si Rhea. Nakatayo ito ilang metrong layo habang may hawak na wine glass. Mukhang bagong ligot na kasuot ng silk robe. At kahit seryosong mukha nito ay hindi maikakailang napakaganda nito sa ilalim ng ilaw ng pool. Agad tumayo si Diego. Pasensya na po kung maingay. "Hindi ikaw ang maingay." Natigilan si Diego. Tahimik lamang siyang tumingin dito. Napabuntong hininga si Rhea bago uminom ng wine. "Hindi ka pa tapos?" Malapit na po. Tumangulang ito ngunit hindi umaalis. At yun ang unang beses na silang dalawa lang ang magkasama ng ganoon katahimik. Napakamot sa batok si Diego. Ma'am. "Ano?" Ngayon lang yata kayo hindi galit sa akin. Agad naningkit ang mata ni Rhea. "Sinong nagsabing hindi ako galit?" Napatawa ng mahina si Diego at doon lalo na inis si Rhea. Dahil bakit parang komportable na itong kausap siya. "May nakakatawa ba?" Malamig na tanong ni Rhea. Meron po. "Ano?" Tumatagal yata ang galit niyo sa akin kasi palagi niyo akong pinapansin. Halos mabilaukan si Rhea sa narinig. "Ano?" Ngunit ngumiti lang si Diego habang pinupunasan ng kamay gamit ang maliit na towel. Kapag galit kasi ang tao, iniiwasan niya yung tao. Nag-init agad ang pisngi ni Rhea. "Nag-assume ka?" Hindi naman po. Lumapit si Diego ng bahagya upang kunin ang timba sa tabi niya. At dahil doon ay mas lalong naging malapit ang distansya nila. Naamoy ni Rhea ang sabon at bahagyang amoy ng pawis ni Diego. Ma'am. Mahina ulit na tawag ni Diego. "Ano na naman?" Pwede po bang magtanong? Napairap si Rhea. "Depende." Bahagyang ngumiti si Diego. Bakit parang mas maganda kayo kapag naiirita? Agad lumaki ang mata ni Rhea. "Excuse me?" Totoo naman po. Napatawa ng mahina si Diego habang nakatingin sa kanya. Naiinis si Rhea. Hindi niya maintindihan kung bakit parang hindi siya matakot-takot dito kahit amo siya nito. Ngunit higit sa lahat, hindi niya maintindihan kung bakit hindi rin niya ito mapaalis. Biglang humangin ng malakas dahilan para matangay ang towel na hawak ni Diego. Sakto yung napunta sa paanan ni Rhea.
Bumuntong hininga siya bago yumuko upang pulutin yon. Ngunit kasabay niya ring yumuko si Diego. At dahil doon, halos magkadikit ang mukha nilang dalawa. Agad natigilan si Rhea. Pareho silang hindi agad gumalaw. At tila biglang bumilis ang tibok ng puso nilang pareho. Hanggang sa mahina na namang nagsalita si Diego. Kung titigan niyo po ako ng ganyan. Bahagyang namamaos ang boses ni Diego. Baka isipin kong gusto niyo na rin akong titigan. Agad na tauhan si Rhea at mabilis na tumayo. Asumero? Bahagyang ngumiti si Diego habang nakatingin sa kanya. Lalong uminit ang pisngi ni Rhea. Kinabukasan, maagang-maaga pa lamang ay gising na si Diego. Tahimik siyang nagwawali sa garden habang unti-unting sumisilip ang araw mula sa likod ng malalaking puno sa mansyon. Napangiti si Diego habang nagwawalis. Delikado ka na, Diego. Bulong ni Diego sa sarili. Anong delikado po? Agad siyang napalingon at nakita si Nathan na nakaupo sa wheelchair habang may hawak na maliit na bag ng chips. Napangiti agad si Diego. Good morning. Hindi mo po sinagot tanong ko? Lumapit si Diego kay Nathan at bahagyang ginulo ang buhok nito. Bata ka pa para malaman. Ano ba yun? Love life? Halos matawa si Diego. Saan mo natutunan yan? Kina Ate Marites. Nako, bad influence talaga yun. Napatawa si Nathan at kahit simpleng tawa lamang yon ay halatang matagal nang walang ganitong kasiyahan sa bata. Dahil simula nang maaksidente ito ay bihira na itong ngumiti. Lalong bihira ang tumawa. Kadalasan ay tahimik lamang ito sa loob ng kwarto habang nakatitig sa bintana. At kapag may bisita o doktor, madalas ay masungit lamang ito at walang ganang makipag-usap. Ngunit kay Diego, ibang pakikitungo ni Nathan. Kuya Diego? May girlfriend ka ba? Natawa si Diego ng mahina habang ipinagpapatuloy ang pagwawalis. Wala. Bakit? Walang magkakagusto sa janitor. Mabilis namang sumimangot si Nathan. Sinungaling? Bakit naman? Kasi pogi ka naman. Ano raw? Totoo naman. Narinig ko pa sina ate kahapon. Sabi nila, gwapo mo raw pala kapag walang damit. Uy! Napatawa ng malakas si Nathan habang si Diego naman ay namumulang umiwas ng tingin. Nathan, grabe ka ha? Totoo naman. Hindi dapat nakikinig sa usapan ng matatanda. Ingay nila eh. Napailing na lamang si Diego habang pigil ang ngiti. Habang nag-uusap silang dalawa ay hindi nila napansing nakatayo si Rhea sa veranda sa second floor. May hawak itong tasa ng kape habang tahimik silang pinagmamasdan. At sa unang pagkakataon matapos ng maraming taon, nakita niyang tumatawang anak niya ng ganoon kasaya. Kuya Diego, paano kung may nagkagusto sa'yo dito sa mansyon? Imposible. Malay mo. Wala no. Paano kung si Mama? Halos malaglag ang hawak na walis ni Diego. Siraulo ka talaga. Tawang-tawa si Nathan habang hawak ang tiyan nito. Ah, kita mo! Namula ka! Nathan! Crush mo si Mama, no? Uy, bata ka. Hindi na natuloy ang sasabihin ni Diego dahil biglang nagsalita si Rhea mula sa taas. Nathan? Agad na patingala ang dalawa at mabilis na namula si Diego nang maalalang baka may narinig ito. Mama! Ngunit sa halip na seryosong muka ang makita nila ay tila kalmado lamang si Rhea habang nakasandal sa railing. Napatingin si Nathan sa ina nito bago muling ngumisi. Mama! Pogi raw si Kuya Diego, sabi nila ate. Nathan. Totoo naman. Finish your breakfast. Napanguso si Nathan ngunit bakas pa rin ang saya sa mukha nito. Tahimik na napabuntong hininga si Rhea bago muling uminom ng kape. Samantalang si Diego naman ay hindi mapakali. Pakiramdam niya ay gusto na niyang ibaon ang sarili sa lupa dahil sa mga sinabi ni Nathan. Kuya Diego? Kinilig ka, no?
Alam mo, mas gusto kita kaysa sa ibang lalaki rito. Bakit naman? Kasi hindi mo ako tinitingnan na kawawa. Biglang natahimik si Diego habang si Nathan ay nakatingin lamang sa sariling mga paa. Lahat sila, parang naaawa lagi sa akin. Dahan-dahang lumuhod si Diego sa harapan nito. At gusto mo ba yon? Mabilis umiling si Nathan. Ayoko. Kaya hindi kita tinitingnan na kawawa. Tinitingnan kita bilang makulit na bata. Makulit agad. Totoo naman. At muli na namang natawa si Nathan. Sa malayo'y muling napahinto si Rhea na noon ay palabas na sana ng mansyon para pumasok sa trabaho. Tahimik niyang pinunood ang anak at hindi niya namalayang unti-unti na palang lumalambot ang ekspresyon niya habang nakatingin kay Diego. Hindi niya maintindihan bakit sa dami ng taong dumating sa buhay nila, bakit itong simpleng janitor pa ang nagawang mapasaya ulit ang anak niya. Kinagabihan, tahimik ang buong mansyon. Mula sa ikalawang palapag ay maririnig ang malalakas na yabag ni Rhea habang pabagsak na naglalakad papunta sa kanyang kwarto. Hawak niyang wine glass na halos matapo na sa sobrang gigil niya. Mga walang ya, bulong ni Rhea habang pilit pinapakalma ang sarili. Akala mo kung sino? Kanina lang ay galing siya sa meeting kasamang investors ng kumpanya. Sa halip na pag-usapan ng negosyo, paulit-ulit siyang binabastos ng matatandang lalaki. Pinupuna ang pagiging biyuda niya at kung bakit daw hindi pa siya mag-aasawa ulit. Mas lalong sumama ang timpla niya nang marinig pa niyang may nagsabing, Kaya siguro mainit ang ulo mo, Miss Rhea. Kulang ka sa lambing. Halos ibato ni Rhea ang baso sa mukha ng lalaking investor na yon. Pagdating niya sa hallway ng mansyon, agad siyang napatigil nang makitang may taong naglilinis pa rin kahit 10 oras na ng gabi. Si Diego. Nakasando lang ito at basang-basa ng pawis habang nagpupunas ng sahig. Dahil sa ilaw ng chandelier, mas lalong luminaw ang matipunong katawan nito na dati niyang hindi napapansin dahil palagi niya lang itong tinitingnan bilang janitor. Ngunit ngayong gabi, bigla siyang nainis lalo. Hindi ka pa ba tapos? Malamig na tanong ni Rhea. Nag-angat ng tingin si Diego at ngumiti ng bahagya. Kaunti na lang po, Ma'am Rhea. Bakit ka ba laging nakangiti? Iritadong sabi ni Rhea habang nakasandal sa pader. Masama po bang ngumiti? Kapag mukha kang tanga, oo. Tahimik lang na natawa si Diego, lalong nainis si Rhea. Ewan niya kung bakit. Siguro dahil kahit ilang beses niya itong insultuhin, hindi nawawalang mahinahon itong aura. At bakit gising ka pa? May nililinis pa po. Tapos, baka kailangan niyo po ng kausap. akala mo close tayo? Hindi naman po. Pero mukhang galit na galit kayo. Wala kang alam. Tama po. Tumigil ka nga sa kakatingin sa akin. Maganda po kasi kayo. Pulero. Hindi po. Totoo pong maganda ka po. Lumapit pa si Rhea kay Diego hanggang halos isang hakbang na lang ang pagitan nila. Naamoy ni Diego ang alak sa hininga niya. Ano bang gusto mo, Diego? Bakit ka ba parang aso na sunod ng sunod sa akin? Tahimik lang itong tumingin kay Diego. Baka po kasi may kailangan kayo. Ang kailangan ko'y matinong buhay. Tingin ko po matagal nyo nang pasan lahat mag-isa. Bahagyang natigilan si Rhea. Hindi niya inaasahang ganoon ang maririnig niya mula rito. At lalong hindi niya inaasahang gumaan ng konting dibdib niya. Tigilan mo ako. Ngumiti si Diego. Galit na naman po kayo. Natural. Ang kukulit ng mga tao sa paligid ko. Lahat gusto kong kontrolin. Tahimik lang si Diego habang inilalapag ang mop. Pati ba ako kasama ron? Mas lalo ka. Bakit po? Kasi nakakairita ka. Pero lagi niyo po akong hinahanap. Asyumero? Napailing si Rhea habang umiinom ulit ng wine. Lahat ng lalaki pare-pareho. Nung nabubuhay ang asawa ko, ang daming nakapaligid. Nung namatay siya, mas lalo silang dumami.
Akala nila mahina ako. Akala nila dahil babae ako, pwede nila akong bastusin. Umupo si Diego sa tapat niya. Ano bang tingin mo sa akin? Ngumiti ng bahagya si Diego. Magandang babae po. Yun lang? Matapang. Napairap si Rhea ngunit hindi niya napigilang mapangiti ng bahagya at napansin niyo ni Diego. Kita nyo, mas bagay po kayong nakangiti. Tama na nga. Tumayo si Rhea ngunit bahagyang natisod dahil sa hilo. Agad siyang nasalo ni Diego sa bewang. Napahawak si Rhea sa balikat ni Diego habang nanlalaki ang mata at doon niya naramdaman na matigas ang katawan nito. Bitawan mo ko. Hindi agad bumitaw si Diego. Tama na po ang inom nyo. Ano bang pakialam mo? Baka sumakit ang ulo nyo bukas. Napairap si Rhea ngunit hindi gumalaw. Nakatitig lang siya rito at mas lalong nainis si Rhea dahil hindi niya maintindihan kung bakit bumibilis ang tibok ng puso niya. Samantalang si Diego ay tahimik lang siyang pinagmamasdan. What if ako na lang pong pakasalan nyo? Napatawa si Rhea. Papakasalan na kita kapag napalakad mong anak ko. Tahimik lang nang umiti si Diego dahil may lihim siyang hindi alam ng lahat. Isa pala siyang albularyo na tinuruan ng kanyang lolo sa probinsya. At kapag nangyari to? Napakunot noo si Rhea. Ha? Tutupad po ba kayo? Napatawa si Rhea ng malakas. Baliw ka ba? Kahit mga doktor hindi napalakad si Nathan. Ngumiti lang si Diego at inalalayan na si Rhea papunta sa silid nito. Kinabukasan, nakayuko si Diego habang naglilinis. Suot niya ang kupas na kulay abong polo at lumang tsinelas na halos pudpud na ang ilalim. Mula sa itaas ng hagdan ay bumaba si Rhea. Nakasimangot na naman ito. Suot itong simpleng puting bestida ngunit kahit walang ayos ay napakaganda pa ring tingnan. Napahinto si Diego sa pagmamop. Ngumiti siya. Ang ganda mo talaga, ma'am. Napapikit si Rhea sa inis. Hayang ka na naman. Hindi ka ba nagsasawang sabihin yan araw-araw? Umayos ng tayo si Diego at bahagyang kinamot ang batok. Hindi po kasi kayo nakakasawang tingnan. Diego. Po? Tumigil ka na. Pero ngumiti lang lalo si Diego. Ma'am, pwede ko na po ba kayong pakasalan? Halos mabilaukan si Rhea sa iniinom niya. Ano? Napaatras pa si Rhea habang nanlalaki ang mga mata. Sa kusina naman ay napalingon ng dalawang kasambahay na sina Vilma at Marites matapos marinig ang sigaw ni Rhea. Ay naku, nagsimula na naman yung janitor. Tumawa si Marites. Matapang talaga kahit walang pera. Samantalang si Diego ay parang walang narinig. Diretso lang ang tingin niya kay Rhea. Joke lang po. Sabi ni Diego, ngunit halatang hindi talaga biro ang muka. Pero kung gusto mo pong seryosohin, okay lang din sa akin. Diego? Napakamot ulit sa ulo si Diego. Ang sungit niyo po kapag maganda. Lumayo ka nga sa akin. Pero ang bango niyo po ngayon. Napahawak si Rhea sa noo niya. Hindi niya maintindihan kung bakit sa dami ng lalaking nakilala niya, mga negosyante, abogado, politiko. Itong simpleng janitor pa ang may lakas ng loob na asarin siya ng ganito. At ang pinaka nakakainis, hindi niya magawang tanggalin ito sa trabaho dahil mabait ito kay Nathan. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto sa gilid ng sala. Kuya Diego? Agad lumambot ang mukha ni Diego nang makitang batang si Nathan na nakaupo sa wheelchair. Oh, gising ka pa, champion? Lumapit ito agad at lumuhod sa harapan ng bata. Ngunit bago pa makapagsalita si Nathan, ay nagsalita na naman si Diego habang pasimpleng tumitingin kay Rhea. Ma'am, tingnan mo nga po ang anak mo. Gwapo. Maana sa magiging stepfather. Diego? Napatawa si Nathan ng malakas. Mama, na-stress ka na naman kay Kuya Diego. Anak, wag mong ginagayang yung lalaking yan. Bakit po? Oo nga naman, ma'am. Bakit niyo po ba ako inaapi? Mabait naman akong tao. Nagwawalis, nagmamap,
Marunong pang magmahal. Napabuntong hininga si Rhea sa kanaupo sa sofa. Ramdam pa rin niya ang pagod at galit mula sa naging meeting niya kanina. Ma'am, Ano na naman? ang ganda mo po talaga. Diyos ko. Pwede na po ba talaga? Hindi! Okay po. Nagpatuloy si Diego sa pagmamap. Ma'am, Ano? kapag po ba napalakad ko si Nathan, pwede na talaga? Nawala ang inis sa mukha ni Rhea. Napalitan niyo ng malamig na ekspresyon. Hindi nakakatuwang biro na yan. Hindi agad nagsalita si Diego. Ngumiti lang siya ng bahagya. Hindi po ako nagbibiro. Tumayo si Rhea. At anong akala mo? Ikaw ang himala matapos mabigo lahat ng doktor? Hindi ko naman po sinasabing sigurado. Then stop giving false hope. Tahimik si Diego. Maging si Nathan na yumuko. Mama, bagay kayo? Nathan? Ano po? Lagi ka namang nakasimangot, pero kay Kuya Diego ka lang sumisigaw ng ganyan. Exactly. Ibig sabihin, special ako. Tinapunan siya ni Rhea ng throw pillow. Ngunit mabilis yung nasalo ni Diego habang nakangiti. Ayan, parang asawa na talaga. Lumayas ka nga rito. Kapag po ba umalis ako, mamimiss niyo ako? Hinding-hindi. Sakit naman. Tumayo si Nathan habang hawak ang gulong ng wheelchair. Kuya Diego, Oh, kapag kayo ni Mama nagkatuluyan, pwede ba akong best man? Halos matawa si Diego sa tuwa. aba syempre. Nathan? Ngunit sa halip na matakot ay tumawa lang ang dalawa. Napailing si Rhea ngunit hindi niya napigilang mapangiti ng bahagya. Ngumiti siya. Pwede na po akong mamatay. Diego! Joke lang po. Tumayo siya ng maayos sa kabinalikang mop sa gilid. Pagkatapos ay seryoso siyang lumapit kay Nathan at inayos ang kumot nito sa paa. Walang kaalam-alam si Rhea na palihim na ginagamot ni Diego si Nathan gamit ang halamang gamot at sinaunang paraan. Isang gabi, pumunta si Diego sa silid ni Nathan. Mahimbing na natutulog si Nathan. Pasensya ka na, champion. Hindi pwedeng malaman muna ng mama mo. Dahan-dahan niyang hinaplos sa mga binti ng bata gamit ang mainit na langis. May kung anong dasal siyang paulit-ulit na binubulong habang minamasahe ang tuhod at paa nito. Mga sinaunang salitang itinuro ng kanyang lolo noon. Noong una, hindi rin naniwala si Diego sa kakayahan ng kanyang lolo bilang albularyo. Pero nasaksihan niya mismo kung paano nitong napagaling ang mga taong matagal nang may sakit. Kaya ngayon, sinusubukan niyang gawin ng parehong paraan para kay Nathan. At habang ginagawa niya yon, lalong lumalapit ang loob niya sa bata. Minsan ay gising si Nathan kapag pumapasok siya. Kuya Diego? Oh, bakit gising ka pa? Ano yung ginagawa mo? Secret. Magic? Parang ganun. Mapapalakad mo ba ako? Sandaling natahimik si Diego. Pagkatapos ay marahan niyang hinawakan ang ulo ng bata. Susubukan natin. At kapag nakalakad ako, Ano? pwede mo na pakasalan si Mama. Napahalakhak si Diego, ngunit agad ding humina ang tawa niya nang maalalang sakit sa mga mata ni Nathan. 10 taong gulang pa lang ito pero ramdam na ramdam niya ang lungkot ng batang matagal nang nakakulong sa wheelchair. Kahit hindi ako pakasalan ng mama mo, gagaling ka pa rin. Ngumiti si Nathan at sa gabing yon, mas lalo pang pinagbutihan ni Diegong panggagamot. Lumipas pa ang mga araw, patuloy lang sa pagiging masungit si Rhea kay Diego kahit napapansin niyang mas madalas nang ngumiti si Nathan nitong mga nakaraan. Masigla na rin ito, hindi na madaling mapagod. At minsan, nahuli pa niyang nagtatawanan ang dalawa sa garden habang nagtuturo si Diego ng kung ano-anong probinsyanong laro. Anong meron sa lalaking yun? Bulong ni Rhea minsan habang pinagmamasdan sila mula sa bintana. Hindi niya maintindihan kung bakit komportable ang anak niya kay Diego. Samantalang siya mismo ay hirap na hirap pagkatiwalaan ang kahit sino matapos mamatay ang asawa niya.
Ngunit isang gabi, napansin niyang bukas ang ilaw sa silid ni Nathan. Nagtaka siya kaya dahan-dahan siyang lumapit at doon niya narinig ang mahinang boses ni Diego. Relax ka lang, champion. Huminga ka. Napakunot noo si Rhea. Bahagyahan niyang binuksan ang pinto at agad siyang natigilan. Nasa gilid ng kama si Diego habang minamasahing mga paa ni Nathan gamit ang langis. May mga dahon at mangkok pa sa mesa. Anong ginagawa mo? Nagulat si Diego. Muntik pa nitong mabitawan ng bote. Ma'am. Tumayo agad si Rhea. Ano yan? Ma'am, makinig po muna kayo. Hinahawakan mong anak ko gamit ang kung ano-anong dahon? Mama. Ngunit galit na si Rhea. Diego, have you lost your mind? Hindi sumagot agad si Diego. Tahimik lamang siyang tumingin kay Nathan bago bumuntong hininga. Sinusubukan ko lang pong tulungan siya. Sa pamamagitan ng pamahiin? Hindi po pamahiin. Then ano? Turo po na ang lolo ko. Napatawa si Rhea ng mapait. Diyos ko, kaya pala. Ma'am. Alam mo bang ilang espesyalista nang nilapitan ko? Ilang therapy? Ilang operasyon? Opo. At iniisip mong kaya mong gawin ang hindi nila nagawa? Tahimik si Diego, ngunit hindi siya umatras. Hindi ko po sinasabing mas magaling ako sa kanila. Then stop this nonsense! Napayuko si Nathan. Mama, gusto ko naman po. Huwag ka nang magsalita, Nathan. Natahimik ang bata. At yun ang unang pagkakataong nakita ni Diego ang takot sa mga mata nito. Dahan-dahan siyang tumingin kay Rhea. Ma'am, nakakaramdam na po siya. Natigilan si Rhea. Ano? May pakaramdam na po ulit minsan ng mga paa niya. Nanigas ang mukha ni Rhea. Halatang gusto niya yung paniwalaan pero takot siyang umasa. Enough! Tumigil ka na! Tahimik na tumango si Diego. Kung yan pong gusto niyo. Kinuha niya ang mga gamit at dahan-dahang lumabas ng kwarto. 3 araw. 3 araw na halos hindi nagsasalita si Diego. Ginagawa lang nito ang trabaho. Maging si Nathan ay matamlay. Isang umaga, kumakain si Rhea sa hapagkainan na biglang may malakas na kalabog mula sa sala. Agad silang napalingon. Mom! Takot na sigaw yun ni Marites. Mabilis na tumayo si Rhea. At pagdating niya sa sala, ay nanlaki ang mga mata niya dahil nakatayo si Nathan. Nanginginig man ang mga tuhod nito, pero nakatayo ito habang nakakapit sa sofa. At sa harap niya ay nakatayo si Diego. Champion! Nangingilid ang luhang sabi ni Diego. Dahan-dahan lang. Mama! Umiiyak na tawag ni Nathan. Nabitawan ni Rhea ang hawak niyang baso. Hindi siya makahinga habang nakatitig sa anak. Nathan? Mama! Nakatayo ako! Tuluyang nanginig ang labi ni Rhea. Lumapit siya ng dahan-dahan na para bang takot siyang magising mula sa pangarap. Anak! Naglakad papunta si Nathan sa ina. Napahagulgol si Rhea. Agad niyang sinalo ang anak at mahigpit na niyakap. Oh my God! Oh my God! Pareho silang umiiyak. Habang ang buong kasambahay ay nakatulala sa paligid, hindi makapaniwala. Maging si Diego ay napapaluha habang tahimik lamang silang pinapanood. Mama! Nagawa ko! Dahan-dahan siyang napalingon kay Diego. At doon niya nakitang lalaking ilang buwan niyang minaliit. Ngumiti lang si Diego ng bahagya. Sinabi ko naman pong susubukan natin. Tuluyang napaiyak si Rhea. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Dahan-dahan siyang lumapit kay Diego. At bago pa makapag-react si Diego, ay mahigpit na siyang niyakap ni Rhea. Natigilan si Diego. Nanigas pa siya sa gulat. Ma'am. Thank you. Salamat. Salamat. Hindi agad nakakilo si Diego. Pagkatapos ay marahan niya ring niyakap si Rhea pabalik. At habang umiiyak ang babae sa kanyang dibdib, ngumiti si Diego ng puno ng saya. Ma'am. Napatingala si Rhea habang basa ng luhang muka at doon muli ngumiti si Diego. Ang ganda mo po lalo kapag umiiyak.
Pwede ko nang pakasalan. Natawa si Rhea kahit umiiyak. Naging masaya ang buong mansyon nung araw na yon dahil nakakalakad na si Nathan. Hindi rin makapaniwalang mga kasambahay. Kinabukasan, mainit ang sikat ng araw na tumatama sa malawak na garden ng mansyon. Tahimik sanang umagang yon kung hindi lang dahil sa isang lalaking halos hindi mapigilan ang bibig. Ma'am, Napapikit si Rhea habang nagbabasa ng document sa gazebo. Ano na naman, Diego? Ngumiti agad si Diego habang may dalang tray ng juice. ang ganda niyo po ngayong umaga. Araw-araw mo na lang bang sasabihin yan? Araw-araw din naman po kayong maganda. Inilapag ni Diego ang juice sa mesa, saka umupo sa tapat niya na parang wala itong takot sa mundo. Nakakunot na o siyang tiningnan ni Rhea. Sino bang nagsabing pwede kang umupo rito? Wala naman pong bawal. Diego, Po? puwisit ka? Napatawa si Diego samantalang si Nathan naman ay masayang nakaupo sa damuhan habang sinusubukang maglakad ng dahan-dahan. Hawak-hawak siya ni Marites sa braso bilang alalay. Mama! Tignan mo! Agad lumambot ang mukha ni Rhea nang makitang anak. Very good, baby. Kuya Diego, nakakatayo na ako mag-isa. Aba, maana talaga sa future father. Nathan, huwag mong pinapansin niyang may saltik. Mama, bagay naman kayo. Hindi nakakatuwa. Para naman pong kinikilig kayo. At bakit ako kikiligin sa'yo? Malay ko po, baka irresistible ako. Napahawak si Rhea sa noo niya. Simula nang mapalakad ni Diego si Nathan, parang lalo itong lumakas ang loob mang asar. At ang mas nakakainis, hindi niya magawang pagalitan ng todo dahil sa tuwing makikita niyang masayang tumatawa si Nathan kasama si Diego, parang kusang lumalambot ang puso niya. Kinabukasan, tahimik ang buong dining hall habang nag-aalmusal si Rhea at Nathan. Masaya si Nathan habang pilit sinusubukang hiwaing mag-isang pancake gamit ang maliit nitong kutsilyo. Samantalang si Diego naman ay nakatayo sa gilid habang may hawak na pitchel ng juice. At gaya ng dati, hindi nananahimik ang bibig nito. Ma'am, Ano na naman? mas maganda po kayo ngayon kaysa kahapon. Araw-araw mo na lang akong binobola. Hindi po ako magsisinungaling sa future wife ko. Halos mabulunan si Nathan sa kakatawa. Mama, namumula ka! Hindi ako namumula. Ngunit lalong lumawak ang ngisi ni Diego. Ay, ang ganda niyo po talaga. Kinabukasan ay nasa business meeting si Rhea. Nakaupo si Rhea sa kanyang swivel chair habang nakatutok ang mga mata sa malaking screen sa gitna ng conference room. Sunod-sunod ang ipinapakitang financial reports at business projections ng kumpanya. Bilang CEO, siyang nangunguna sa meeting kaya seryosong ekspresyon ng kanyang muka habang pinakikinggan ang presentasyon ng finance department. Tahimik ang buong silid at tanging boses lamang ng presenter ang maririnig. Based on our projected revenue, we can expand our operations for the third quarter of the year. Tumango si Rhea. Good. Prepare the necessary documents and feasibility studies. Ayoko may makaligtaan tayong detalye. Yes, ma'am. Sagot ng sekretary niyang babae. Nagpatuloy ang meeting hanggang sa bumukas ang pinto ng conference room. Agad na napatingin ang lahat. Bahagyang nanigas si Rhea nang makita kung sinong pumasok. Si Daryl. Nakapamulsa ito habang may nakakalokong ngiti sa labi. Parang walang pakialam sa mga taong nakatingin sa kanya. Nagsimulang magbulungan ng ilan. Hindi naman lingid sa karamihan na minsang naging magkasintahan si Rhea at Daryl bago maghiwalay ilang taon nang nakalipas. Nagdilim ang mukha ni Rhea. What are you doing here? Malamig na tanong ni Rhea. Ngumiti si Daryl. Nandito ako para makita ka. Then leave. Napailing si Daryl. Ang sungit mo pa rin talaga. This is a business meeting. Kung wala kang agenda dito, umalis ka. Ngunit sa halip na umalis ay lumapit pa si Daryl sa kanya. Missed me? Lalong tumigas ang panga ni Rhea. Daryl,
I've been trying to talk to you for months. Wala akong interes na kausapin ka. Tahimik na nagmamasid ang mga board members. Halatang hindi sila komportable sa nangyayari. Napabuntong hininga si Rhea. Everyone, give us 5 minutes. Mabilis na nagsitayuan ang mga empleyado at isa-isang lumabas ng conference room. Ilang segundo lamang ay silang dalawa na lang ang naiwan. Agad na tumayo si Rhea. Now, talk. Lumapit si Daryl. Hindi nawala ang tingin nito sa kanyang muka. Balikan mo na ako. Ano? You heard me. You're kidding. Hindi ako nagbibiro. Daryl, tapos na tayo. Matagal na mula nang magkaroon ka ng ibang babae nung tayo pa. Nagkaroon na ako ng asawa nung natapos tayo. Bakit hindi ka pa naka-move on? Hindi para sa akin. Problema mo yun. Rhea, mahal pa rin kita. Stop. Hindi ako titigil. Pagkatapos ng lahat ng ginawa nito sa kanya noon, may kapal pa ito ng muka para sabihin ang mga salitang yon. You don't get to do this. Napakunot noo si Daryl. Do what? Bumalik sa buhay ko kapag convenient para sa'yo. Nagkamali ako nun. At akala mo sapat ng sorry? Rhea, no. At dapat ba akong matuwa roon? Mabilis siyang hinila ni Daryl palapit. Nagdilim ang mga mata ni Rhea. Sa loob lamang ng 1 segundo ay umalingaw-ngaw sa buong conference room ang malakas na sampal. Napaling ang mukha ni Daryl. Nanatiling nakataas ang kamay ni Rhea habang galit na galit siyang nakatingin dito. Namula ang pisngi ni Daryl ngunit wala siyang pakialam. Don't ever touch me again. Dahil wala ka ng karapatan. Dahan-dahang bumalik ang ulo ni Daryl sa kanya. Matalim na ang tingin nito. Sino siya? Napakunot noo si Rhea. What? Sinong lalaki mo? Ano? Huwag mo kong gawing tanga. Kaya mo ko tinatanggihan dahil may iba ka na. Napatawa si Rhea sa sobrang inis. You're unbelievable. May lalaki ka. Hindi makapaniwalang napatitig si Rhea kay Daryl. At ano ngayon kung meron? Hindi ako papayag. Hindi ako papayag na may ibang lalaki ka. Napatawa si Rhea ng malakas. Matagal na tayong tapos. Kaya tumigil ka na. Hindi pa. Dahil kung may ibang lalaki nga, hahanapin ko siya. Naglakad si Daryl patungo sa pinto. Pagbukas nito ay muli siyang nilingon. Makukuha rin kita pabalik, Rhea. Pagkatapos noon ay tuluyan nitong umalis. Naiwang mag-isa si Rhea sa conference room. Mariin siyang napapikit habang pinipigilan ang matinding galit. Isang hapon sa garden ng mansyon, sa gitna ng damuhan ay naroon si Nathan. Hawak ang maliit niyang bola habang pilit na naglalakad ng walang alalay. Naku, champion! Dahan-dahan! Natatawang sabi ni Diego habang nakaalalay kahit hindi naman kinakailangan. Kayang-kaya ko na! Aba syempre, anak ko yata yan eh. Napatawang bata. Mama, inaangkin na naman ako ni Kuya Diego. Mula sa veranda ay napatingin si Rhea habang may hawak na tablet at ilang papeles. Kahit nagtatrabaho ay pasimple niyang pinagmamasdan ng dalawa. At bakit parang tuwang-tuwa ka naman? Ngumisi si Nathan. Kasi okay lang naman. Nanlaki agad ang mga mata ni Diego. Uy, narinig mo yon, ma'am? Ano na naman? Tinanggap na ako ng anak mo. Mama, pwede naman siyang maging daddy. Halos mahulog ang hawak na tablet ni Rhea. Nathan? Tumawa ng malakas si Diego habang nakayuko sa kakatawa. Champion, ikaw talagang favorite kong anak. Mama kasi, obvious naman. Anong obvious? Lumapit siya sa dalawa habang namumula ang muka. Ngunit imbes na matakot ay lalo lang ngumisi si Diego. Ayun na, namumula na si mama mo. Naririnig ko kayo? Good po, paaralam nyo. Humalukip-kip si Rhea sa harapan nila. Nathan, saan mo naman nakuha yung mga sinasabi mo? Nagkibit balikat ang bata.
Lagi naman kayong magkasama. Dahil nagtatrabaho siya rito. Oo nga po. Pero bonus na lang po yung mahal kita. Diego! Napatawa si Nathan habang halos hindi makahinga sa kakatawa. Kuya Diego, mas cute si Mama kapag naiirita. Very true. Tama na nga kayong dalawa. Ngunit imbes na tumigil ay umupo pa si Diego sa damuhan at sinanyasan si Nathan na umupo rin sa tabi niya. Oo siya, champion. Pag-usapan natin ang future natin. Anong future? Family future po. Diyos ko. Ngumisi si Nathan at sumabay kay Diego. Sige po. Kunyari, kinasal kami ng mama mo. Mangyayari yon? Aba syempre. Hindi nga. Hindi siya pinansin ng dalawa. Tapos, anong gusto mong tawag sa akin? Nag-isip kunwari si Nathan. Daddy Diego? Biglang napasandal si Diego sa damuhan habang kunwaring kinikilig. Aray ko, parang gusto ko nang mamatay sa saya. Diego! Mama, ikaw, anong gusto mong tawag mo sa kanya? Wala. Ay, sweetheart po, gusto nyo? Kumuha agad si Rhea ng maliit na throw pillow mula sa garden chair at ibinato rito. Ngunit nasaluyo ni Diego habang tumatawa. Tumayo si Diego sa kadahan-dahang lumapit kay Rhea. At habang palapit siya ng palapit ay lalong bumibilis ang tibok ng puso ng babae. Bakit ka lumalapit? Wala naman pong bawal. Diego, Po? lumayo ka. Kapag po ba lumayo ako, mamimiss niyo ako? Hinding-hindi. Sinungaling. Napasingap si Rhea, samantalang si Nathan ay nakangisi lamang habang pinapanood sila. Alam mo Mama, mas masaya ka ngayon. Ano? Dati lagi kang malungkot. Unti-unting nawala ang ngisi sa labi ni Diego habang nakatingin kay Nathan. Pero ngayon, lagi ka nang tumatawa kapag kasama si Kuya Diego. Tahimik si Rhea. Hindi siya agad nakasagot dahil totoo. Matagal na panahon din siyang nabuhay na parang robot matapos mamatay ang asawa niya. Pero simula nang dumating si Diego, unti-unting bumalik ang saya sa bahay. At pinaka nakakatakot sa lahat ay unti-unti na rin siyang nasasanay na nandyan ito. Pero sa gitna ng masayang tawanan ng tatlo ay dumating na ang binabalak ni Daryl. Pinabugbog niya si Diego sa mga tauhan niya. Sinunog ang maliit nitong bahay at pinalabas pang scammer at manggagansyong albularyo. Pero kahit sugatan at halos mamatay ay hindi sumuko si Diego. Mas lumala pang sitwasyon nang ipadukot ni Daryl si Nathan para pilitin si Rhea na magpakasal sa kanya. Naglalaro noon si Nathan sa may bakuran na bigla na lamang may mga taong nakaitim na dumukot sa kanya. Dahil planado yon ay hindi nakalaban ng mga security na nakabantay dahil agad silang naisahan. Pinatulog sila ng mga taong nakaitim. Madilim ang buong mansyon. Tanging hikbi ni Rhea ang maririnig habang yakap-yakap niya ang maliliit na sapatos ni Nathan na naiwan sa sala. "Anong gusto mo?" Sigaw ni Rhea sa kabilang linya. Mula sa kabilang linya ay narinig ang malamig na tawa ni Daryl. Simple lang, Rhea. Pakasalan mo ako bukas at makukuha mong buhay ang anak mo. Hayop ka! Bata si Nathan! Pero anak mo siya. At alam kong gagawin mong lahat para sa kanya. Saglit na tumawa si Daryl. Total, kasalanan mo rin naman. Mas pinili mo kasing mahalin ng isang hamak na janitor. Please, huwag mong saktan ang anak ko. Naputol ang tawag. Tuluyang nanghina ang tuhod ni Rhea. Biglang bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Lahat ay napalingon kay Diego. Basag ang labi. Pasang-pasa ang muka. Halos hindi makatayo ng maayos, natahimik ang buong sala. Diego? Nanginginig na sambit ni Rhea. Dahan-dahang ngumiti si Diego kahit hirap na hirap. Ayos lang po ako, ma'am. Ayos lang? Napasigaw si Rhea habang lumuluha.
Tingnan mong sarili mo! Lumapit siya rito, ngunit napahinto nang mapansin ang dugo sa kamay nito. Sinaktan ka nila. Nasaan si Nathan? Mas lalo lamang napaiyak si Rhea. Kinuha ni Daryl. Kasalanan ko. Mabilis na tumigas ang panga ni Diego. Saan? Hindi ko alam. Ako na pong bahala kay Nathan. Agad humawak si Rhea sa braso niya. Wag! Baka patayin ka nila. Hindi po ako mamamatay hanggat hindi ko na ibabalik si Nathan sa inyo. Diego! Magtiwala po kayo sa akin. Dahan-dahang hinawakan ni Diego ang nanginginig na kamay ni Rhea. Tuluyang bumagsak ang luha niya. Bumalik ang buhay kasama si Nathan. Pakiusap. Ngumiti si Diego at walang salitang tumalikod. Samantala, madilim ang abandonadong warehouse sa may pier. Malakas ang ulan. Nakagapos si Nathan sa isang upuan habang umiiyak. Mama! Pumasok si Daryl habang may hawak na alak. Ang ingay mo! Tito Daryl, gusto ko na pong umuwi. Ngumisi si Daryl. Makakauwi ka kapag pumayag magpakasal ang mama mo sa akin. Tama na po. Kasalanan to ng janitor na yon. Kung di dahil sa hampas lupang Diego na yon, matagal lang akin ang mama mo. Biglang nagsalita si Nathan kahit nanginginig. Mabait si Kuya Diego. Nanlaki ang mata ng tauhan ni Daryl, samantalang malamig namang natawa ang negosyante. Mabait? Ang lalaki niyo na walang kwenta. Hindi totoo. Anong alam mo? Siya lang pong nagpapasaya kay Mama. Biglang nagdilim ang mukha ni Daryl at malakas niyang sinipang upuan ni Nathan. Napaiyak ang bata sa sakit. Huwag mo kong sagutin! Daryl! Biglang natigilan ng lahat. Unti-unting napalingon ang mga tauhan. Nakatayo sa may pinto si Diego. Nanlaki ang mata ni Nathan. Kuya Diego! Ngumisi si Daryl. Aba! Buhay ka pa pala! Dahan-dahang naglakad si Diego paloob. Pakawalan mong bata. At nagtawanan ng mga tauhan. May dinukot si Diego ang maliit na supot mula sa bulsa. Napakunot si Daryl. Ano yan? Hindi sumagot si Diego. Sa isang iglap, ibinalibag niya sa sahig ang pulbos na laman nito. Biglang kumapalang usok sa paligid. Nagkagulong mga tauhan. Sunod-sunod ang ubo at sigaw. Mabilis na tumakbo si Diego papunta kay Nathan. Kuya Diego! Huwag ka matakot. Mabilis na sabi ni Diego habang kinakalas ang tali nito. Pero bago pa sila makaalis ay umalingaw-ngaw ang putok ng baril. Napahinto si Diego. Unti-unting pumatak ang dugo mula sa tagiliran niya. Nakatayo si Daryl habang may hawak na baril. Galit na galit ang mukha nito. Ano sa tingin mo? Makakalis kayo rito? Napangiwi si Diego sa sakit. Pero agad niyang tinakpan si Nathan. Tumakbo ka palabas. Bulong ni Diego. Ayoko! Nathan. Napaluha ang bata nang makitang dugo nito. Please. Biglang lumuhod si Diego dahil sa sakit. Ngunit kahit ganoon, nagawa pa rin niyang ngumiti. Hindi kita pababayaan. Tuluyang napahagulgol si Nathan. Mabilis siyang yumakap kay Diego at yun ang lalong nagpagalit kay Daryl. Visit kayong dalawa! Muli nitong itinutok ang baril. Pero bago pa ito pumutok ulit, ay bumukas ang warehouse. Sunod-sunod na yabag ang umalingaw-ngaw. Nanlaki ang mata ni Daryl. Kasunod ng mga pulis si Rhea. Basang-basa rin sa ulan habang umiiyak. Nathan! Mama! Tumakbo ang bata papunta sa ina. Mahigpit siyang niyakap ni Rhea habang walang tigil sa pag-iyak. Ang anak ko! Ang anak ko! Ngunit agad ding napalingon si Rhea kay Diego. Nakahandusay ito sa sahig habang duguan. Diego! Mabilis siyang tumakbo palapit dito. Samantalang pilit namang pumapalag si Daryl habang inaaresto. Diego! Nanginginig na sambit ni Rhea habang hawak ang mukha nito. Tingnan mo ko.
Bahagyang dumilat si Diego at kahit halos mawala na ng malay ay ngumiti pa rin ito. Safe na po. Si Nathan. Tuluyang pumatak ang luha ni Rhea. Bakit mo ginawa to? Bakit mo sinugal ang buhay mo para sa amin? Mahinang natawa si Diego. Kasi, mahal ko po kayo. At doon tuluyang nawala ng malay si Diego habang si Rhea naman ay patuloy sa pagsusumigaw hanggang sa dumating ang ambulansya. Habang nakahandusay sa hospital bed si Diego matapos magamot at ilang araw nang walang malay, doon nalaman ni Rhea na isa palang anak si Diego ng sikat na manggagamot na minsang tumulong sa pamilya ni Rhea noon. Halos 3 linggo nang walang malay si Diego. 3 linggo ring halos hindi umaalis si Rhea sa tabi nito. Marami nang nagsasabing imposible nang magising pa ito ng tuluyan dahil sa dami ng dugo na nawala ng gabing iniligtas nito si Nathan. Pero hindi naniwala si Rhea. Hindi siya pwedeng mawala ng pag-asa. Hindi matapos ang lahat ng ginawa ni Diego para sa kanila. Tahimik siyang nakaupo sa tabi ng kama habang hawak ang malamig nitong kamay. Pagod na pagod ang mukha niya. Halatang kulang sa tulog. Pero kahit ganon, maganda pa rin siya sa paningin ni Diego. Dahil oo, gising na talaga siya. 3 days ago pa, pero nagpapanggap lang siyang walang malay. At sa totoo lang, nag-e-enjoy siyang marinig ang mga sinasabi ni Rhea kapag akala nitong tulog siya. Minsan kinukwento nitong araw niya. Minsan inaaway siya dahil matigas daw ang ulo niya. At minsan ay umiiyak ito habang sinasabing mahal siya nito. Kaya kahit gustong-gusto na niyang dumilat, ay hindi niya magawa. Huminga ng malalim si Rhea sa kamarahang hinaplos ang buhok ni Diego. Alam mo, nakakainis ka talaga. Hindi ka naman required maging bayani, pero ginawa mo pa rin. Tahimik lang si Diego pero natutuwa na siya sa isip niya. Alam mo bang halos mabaliw ako nung makita kitang duguan? Napangiwi si Diego nang maalala yon. Ramdam pa rin niya ang sakit ng tama ng bala sa tagiliran. Hindi ko alam kung bakit. Pagpapatuloy ni Rhea habang nakatingin sa kanya. Pero simula nang dumating ka sa buhay namin ni Nathan, parang unti-unting naging masaya ulit ang bahay. Bahagyang gumalaw ang daliri ni Diego, ngunit hindi yon napansin ni Rhea. Sa kabilang side ng kama ay tulog na si Nathan habang yakap ang braso niya. Ayaw nitong umuwi hanggat hindi nagigising si Diego. Ngumiti ng bahagya si Rhea habang tinitingnan ng anak. Tigas ng ulo niyo pareho. Napapikit si Diego para pigilan ang sariling matawa. Alam mo bang tinatawag ka na niyang daddy minsan habang tulog? Halos mapadilat si Diego. Hindi niya alam kung kikiligin ba siya o iiyak. Napailing si Rhea sa kamarahang tumawa. Hindi mo kasi alam kung gaano kanya kamahal. Maya-maya ay marahang yumuko si Rhea at hinawakan ang mukha niya. Diego, please gumising ka na. Kailangan ka namin. Parang may pumiga sa puso ni Diego. Hindi niya na yata kayang magpanggap. Pero nanatili pa rin siyang nakapikit nang magsalita muli si Rhea. Tsaka, napakagat si Rhea sa labi. Hindi pa tayo kasal. Halos mapaubo si Diego pero pinigilan niya. Bawal ka kasi. Naiiyak ngunit natatawang sabi ni Rhea. Bigla ka nalang natulog dyan matapos mo akong paibigin. Napangiti si Diego ng palihim. Hindi mo pa nga ako nililigawan ng maayos. Huminga ng malalim si Rhea sa kamarahang idinikit ang noo niya sa kamay nito. So kapag nagising ka, papakasalan na kita. Biglang nanlaki ang mata ni Diego. Halos mapabangon siya sa gulat, ngunit mabilis niyang napigilan ang sarili. Hindi siya nananaginip, di ba? Papakasalan siya ni Rhea, ang mayamang amo niya noon. Ang babaeng hindi man lang halos tumingin sa kanya dati. Pero may kondisyon ako. Patuloy ni Rhea habang umiiyak ng mahina. Napakagat si Diego sa labi. Ano po yun, ma'am?
Gustong itanong ni Diego pero syempre hindi pwede. Bawal ka nang magsakripisyo ng ganun ulit. Tahimik lang si Diego. Bawal mo na akong iwan. Unti-unting bumagsak ang luha ni Rhea. Pagod na akong mawalan. Tuluyan ang hindi nakayanan ni Diego. Dahan-dahang gumalaw ang kamay niya. Natigilan si Rhea. Mabilis itong napatingin sa kanya. Diego? Patay mali siya si Diego na nananatiling nakapikit. Pero nagalaw ulit ang daliri niya. Nanlaki ang mga mata ni Rhea. Doktor! Doktor! Biglang napangiwi si Diego. Aray, Natigilan si Rhea. Dahan-dahang dumilat si Diego habang kunwari ay litong-lito. asan ako? Napatakip ng bibig si Rhea. Diego? Napatingin si Diego kay Rhea sa kapilit ngumiti. Good morning po. Biglang hinampas ni Rhea si Diego. Aray, Napasigaw siya nang hampasin siya ni Rhea gamit ang unan. Buisit ka? Umiiyak na sigaw ni Rhea habang paulit-ulit pinapalo si Diego. Gising ka na pala? Napatawa si Diego kahit masakit ang katawan. ma'am, aray po. Mahina lang po sana. Biglang nagising si Nathan. Napabalikwas ito. Mama! Natigilan ng bata nang makitang dilat na ang mata ni Diego. Daddy! Halos mabingi si Diego nang tumalon si Nathan diretso sa kama at mahigpit siyang yakapin. Daddy! Gising ka na! Namula agad ang tenga ni Diego. Daddy, Samantalang si Rhea ay tuluyang natigilan. Namula rin ang mukha nito. Ano ka ba, Nathan? Pero mabilis na umiling ang bata. Siya naman talaga. Siyang nagligtas sa akin. Siya ang mabait kay Mama. Halos hindi makahinga si Diego sa sobrang saya. Dahan-dahan niyang hinaplos ang buhok ng bata. totoo po ba? Gusto mo kong maging daddy? Tumango agad si Nathan. Sobra! Biglang naging emosyonal si Diego. Buong buhay niya, hindi niya akalaing magkakaroon siya ng ganitong pamilya. Napatingin siya kay Rhea. Tahimik itong umiiyak habang nakatingin sa kanilang dalawa. Ma'am, Rhea, Agad na singit ni Rhea kahit basag ang boses. Natigilan si Diego. ha? Ngumuso si Rhea ng bahagya. kung papakasalan mo ko, bawal na yung ma'am. Papakasalan? So narinig mo nga talaga lahat? Tuluyang napangiwi si Diego habang napakamot sa ulo. Kaunti lang po. Diego? Natawa si Diego habang umiilag, pero maya-maya ay naging seryosong mukha niya. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Rhea. Sigurado po kayo? Tahimik na tumango si Rhea at sa unang pagkakataon, wala nang takot sa mga mata nito. Ngayon ko lang nahanap ang lalaking tunay na nagmamahal sa amin at ayaw na kitang pakawalan. Tuluyang napaluha si Diego. Mabilis niyang hinila si Rhea palapit at mahigpit itong niyakap kahit masakit ang katawan niya. Aray, Napangiwi si Diego. Natawa si Rhea habang umiiyak. Tanga ka talaga? pero mahal niyo po ako. Napailing ito habang natatawa. Samantalang si Nathan naman ay umakap sa kanilang dalawa. Hindi nang tagal ay nakalabas ng ospital si Diego at nagsimula pa rin siyang manligaw kay Rhea. Kahit na sila naman ang dalawa pero gusto pa rin gawin ni Diego. Kinabukasan, maagang sumilip ang araw sa bintana ng pribadong silid ni Diego. Nakaupo sa tabi ng kama si Rhea. Hawak ang mangkok ng lugaw habang nakakunot noo. At huwag kang kikilos. Seryosong sabi ni Rhea habang hinihipan ng kutsarang may lugaw. Mainit pa. Halos mapangiti si Diego hanggang tenga. Kung may magsasabi sa kanya noon na darating ang araw na dating masungit niyang amo ang magpapakain sa kanya, hindi siya maniniwala. Rhea, hindi naman po ako baldado. Excuse me? I mean, kaya ko naman pong kumaing mag-isa. Hindi.
Pero Diego, nasan ka ba nung sinabi ng doktor na kailangan mo magpahinga? ang gising naman po ako nun. Exactly. Napakagat si Diego sa labi para pigilan ng tawa. Open. Napakurap si Diego. Ha? Open your mouth. Napatitig si Diego kay Rhea at bigla siyang namula. Rhea, Anong Rhea? Open. Parang bata si Diego at dahan-dahan niyang ibinuka ang bibig. Maingat siyang sinubuan ni Rhea. Tahimik siyang ngumunguya habang hindi maalis ang tingin sa mukha ni Rhea. Napansin niyo ng babae. Ano? ang ganda niyo po. Diego. Ha? Isa pang cheesy line, ibubuhos ko sa'yo tong lugaw. Ay, bawal po. Sayang. Napailing si Rhea pero hindi niya maitagong maliit na ngiti sa labi. Open. Muling sumunod si Diego. Tuwing si Rhea ang nag-aalaga sa kanya, parang ayaw na niyang gumaling. Pagkatapos siyang pakainin, inilapag nito ang mangkok at kinuhang basang bimpo. Ano na naman yan? Punasan kita. Natigilan si Diego. Dahan-dahang pinunasan ni Rhea ang gilid ng labi nito. Bakit parang ikaw ang kinakabahan? Pabirong tanong ni Diego. Biglang napaatras si Rhea. Hindi ako kinakabahan. Talaga? Oo. Bakit ang bilis ng tibok ng puso mo? Nanlaki ang mata ni Rhea. Excuse me? Rinig ko po. Sinungaling? Hindi. Bigla siyang yumuko ng bahagya at marahang idinikit ang tenga sa palad nito, hawak pa rin ang bimpo. Ito. Napatigil si Rhea. Ramdam niyang marahang tibok. Hindi niya alam kung dahil sa hiya o dahil sa paraan ng paghawak ni Diego sa kamay niya. Ang lakas. Diego, Masaya po ako. Hindi ko akalaing mararanasan ko to. Na may mag-aalaga sa akin. Diego, Buong buhay ko po kasi akong laging nag-aalaga. Sa lolo ko, sa mga pasyente, sa ibang tao. Ngayon lang may nag-aalaga sa akin ng ganito. hindi napigilan ni Rhea na hawakan ang pisngi ni Diego. Deserve mo naman. Napapikit si Diego sa haplos niya. Ew! Pareho silang napalingon. Gising na si Nathan. Nakatayo ito sa sofa habang naka-cross arms. Mami! Namula agad si Rhea. Ano? Flirting kayo? Ha? Hindi. Ngumisi si Diego. Flirting daw tayo. Tumahimik ka? Natawa si Nathan na tumakbo palapit sa kama. Mabilis siyang umakyat at sumiksik sa pagitan nilang dalawa. Nagkatinginan na lamang si Rhea at Diego. Kapwa ang ngumiti sa isa't isa. Lumipas ang ilang taon at ikinasal na si Rhea at Diego. Naging matatag at matibay ang kanilang relasyon dahil may pananampalataya sila sa Diyos. Hindi pa rin makapaniwala si Diego pero masayang-masaya siya na ang dating babaeng minamahal niya lamang noon ay asawa niya na ngayon. Pero mas lalong naging masaya ang kanilang buhay nang biyayaan sila ng kambal na anak. Maagang nagising si Diego dahil sa mahinang iyak ng isa sa kambal nilang anak. Dahan-dahan siyang bumangon para hindi magising si Rhea na mahimbing pang natutulog sa tabi niya. Agad niyang binuhat ang maliit na sanggol na si Naya habang marahang hinihimas ang likod nito. Shhh! Bulong ni Diego habang kinakarga ang bata. Mula sa kabilang crib ay nagising naman ang kakambal nitong si Noah at nagsimulang umiyak din. Napangiti na lamang si Diego. Grabe kayong dalawa. Tahimik niyang pinapatahan ng mga bata habang naglalakad sa loob ng malawak na kwarto ng mansyon. Hindi niya maiwasang mapatitig sa asawa niyang si Rhea. Hanggang ngayon, minsan hindi pa rin siya makapaniwalang ang babaeng dating ni hindi siya matingnan ng diretso ay asawa na niya ngayon. At higit sa lahat, isa na silang buong pamilya. Makalipas ang ilang minuto ay dahan-dahang nagmulat ng mata si Rhea. Magulo ang buhok nito habang nakakunot noo siyang bumangon. Diego? Antok na tawag ni Rhea. Good morning. Napabuntong hininga si Rhea nang makitang kambal.
Nagising na naman ba sila? Diyos ko, parang may usapan talaga. Mahinang natawa si Diego. Ako na bahala rito. Matulog ka pa. Pero umaling si Rhea at tumayo. Lumapit ito sa kanya sa kamarahang hinalikan ng labi niya. Thank you. Agad namang uminit ang tenga ni Diego. Kahit ilang taon na silang kasal, hindi pa rin siya sanay kapag ganito kalambing si Rhea. Bakit ka nagpapasalamat? Dahil ikaw ang pinaka-responsabling asawa sa buong mundo. Napailing si Diego. Nambobola ka na naman. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Ahem! Sabay silang napalingon. Nakatuyo roon si Nathan na ngayon ay 15 taong gulang na. Matangkad na ito at halos kapantay na ni Diego. Nakasuot pa ng jersey habang hawak ang basketball. Good morning sa inyo, ani Nathan habang nakangisi. Pwede bang huwag muna kayong maglandian ng 5:00 ng umaga? Abat? Nathan? Tumawa ng malakas ang binata. Ma, may trauma na ako. Araw-araw ko kayong nakikitang sweet. Pasaway talaga. Ako na rito kay Bunso. Baka malate pa ako sa practice. Napangiti si Diego habang pinagmamasdan si Nathan na captain pa ng basketball team sa school. Minsan nga'y naiisip ni Diego na baka sobra-sobra pang ibinawi ng tadhana kay Nathan matapos ang lahat ng pinagdaanan nito noon. Dad! Napakurap si Diego nang tawagin siya ni Nathan. Hanggang ngayon na hindi pa rin siya sanay sa salitang yon. May game kami mamaya. Pupunta kayo? Ako pa ba? Siyempre naman. Ako rin. Singit ni Rhea habang kinakarga si Naya. Kahit busy ako sa meeting, pupunta ako. Napangisi si Nathan. Good. Para makita niyo ulit kung gaano ko kagwapo sa court. Maana sa akin. Excuse me? Kanino ba talaga nagmana? Tingnan mo nga naman. 2 na nga anak niyo, nag-aaway pa rin kayo. Anak, ganyan talaga kapag in love. Kadiri. Hoy? Mas lalo tuloy natawa si Nathan. Nung tanghali, puno ng sigawan at hiyawan ng gymnasium na magsimula ang laro. Nakaupo sa front row si Rhea habang karga ang kambal. Katabi niya si Diego na seryosong nanonood. Ang gwapo talaga ng anak natin. Anak natin? Ano? Kanina mo po sinasabi yun. Matagal naman na kitang nakikita bilang totoong ama ni Nathan. Sandaling natahimik si Diego. Hanggang ngayon kasi sariwa pa rin sa alaala niya mga panahong janitor lamang siya sa mata ng lahat. Minamaliit, pinagtatawanan, at walang halaga. Pero ngayon, narito siya, katabing babaeng mahal niya habang pinapanood ang anak nilang masayang tumatakbo sa court. Dad! Biglang kumaway si Nathan mula sa loob ng court. Agad kumaway pabalik si Diego. Shoot mo na! Napailing si Rhea habang natatawa. Parang mga bata talaga minsan ang dalawang ito. Ilang segundo pa ay mabilis na tumakbo si Nathan papunta sa ring. Umangat ito at gumawa ng napakalinis na 3-point shot. Biglang nagtilian ang buong gym. Let's go! Sigaw ni Diego habang tumatayo. Napahalakak si Rhea. Mas excited ka pa yata kaysa sa player? Siyempre yan, ako yun. Narinig yun ni Nathan kaya napangiti ito ng malaki habang nakatingin sa kanila. At sa sandaling yon, parang biglang bumalik sa isip ni Rhea ang nakaraan. Ang batang minsang umiiyak gabi-gabi dahil hindi makalakad. Ang batang nawalan ng pag-asa. At ang lalaking tahimik na dumating sa buhay nila para baguhin ang lahat. Hindi niya namalayang tumulo na pala ang luha niya. Napansin agad yun ni Diego. Hey, bakit ka umiiyak? Masaya lang ako. Dahil nanalo sila? Dahil kumpleto na tayo. Sandaling natigilan si Diego. Pagkatapos ay marahan itong hinaplos ang pisngi niya. Rhea. Alam mo, dati akala ko tapos na buhay ko matapos mamatay ang asawa ko nun at maaksidente si Nathan. Pakiramdam ko pinaparusahan ako araw-araw. Pero dumating ka at binuo mo ulit kami.
Agad siyang niyakap ni Diego kahit hawak pa nila ang kambal. Hindi ko kayo binuo. Minahal ko lang kayo. Tuluyan ang napahagulgol si Rhea at gaya ng dati, tahimik lang siyang inalo ni Diego. Gabi na nang matapos silang kumain sa garden ng mansyon. Masayang nagkukwento si Nathan tungkol sa panalo nila habang pinapakain ni Diego ang kambal. Dad, nakita mo yung block ko kanina? Oo naman, halos mapaaway ka pa. Kasalanan ng kalaban, madumi maglaro. Mana talaga sa'yo, parehong mainitin ang ulo. Hindi kaya. Talaga? Sino nga ulit yung sumugod mag-isa sa warehouse nun? Heroic act yun. Delikado yun. Napakamot na lang si Diego sa ulo habang tumatawa si Nathan. Maya-maya'y lumapit si Nathan kay Diego. Dad, Thank you. Napatigil si Diego. Seryosong mukha ni Nathan habang nakatingin sa kanya. kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon, galit pa rin ako sa mundo. Thank you rin dahil tinanggap mo ko. Agad na yumakap si Nathan sa kanya. At tulad ng dati, mahigpit din siyang yumakap pabalik. Napangiti si Rhea habang pinagmamasdan silang dalawa. Ito ang pangarap niyang pamilya noon. Biglang umiyak ang kambal kaya sabay na patingin ng tatlo roon. Ayan na, mga spoiled ko kapatid. Kuya ka na kasi. Siyempre, ako magtuturo sa kanila ng basketball. Ako muna. Dad naman eh. Nagtinginan silang tatlo bago sabay-sabay na natawa. Sa huli, napatunayan ni Diego na hindi kailangan ng mataas na estado sa buhay para maging tunay na mabuting tao. Sa simpleng pag-aalaga, tiyaga at pagmamahal niya kay Nathan, unti-unting bumalik ang pag-asa sa batang matagal nang nawalan ng lakas para lumaban. Hindi lang katawan ni Nathan ang muling natutong tumayo, kundi pati puso ni Rhea na matagal ding nasaktan at natakot magmahal muli. Ang janitor na minsang minaliit ng lahat ang naging dahilan ng himalang hindi kayang bilhin ng pera. At habang pinagmamasdan ni Rhea si Nathan na masayang naglalakad papunta kay Diego, doon niya tuluyang naunawaan na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa yaman, trabaho o estado sa buhay, kundi sa pusong marunong magsakripisyo at magmahal ng totoo, araw-araw. Itinuturo ng kwentong ito na hindi dapat hinuhusgahan ng isang tao base lamang sa kanyang trabaho, estado o kakayahan sa buhay. Minsan, ang mga taong minamaliit pa natin ang siyang may pinakamalinis na puso at tunay na malasakit. Pinatunayan ni Diego na ang pagmamahal, tiyaga at kabutihan ay mas mahalaga kaysa kayamanan at mataas na pangalan. Ipinakita rin ng kwento na laging may second chance ang tao. Second chance para magmahal, magtiwala at bumangon mula sa sakit ng nakaraan. Tulad ni Rhea at Nathan, natutunan nilang muling maniwala sa pag-asa dahil may taong handang umalalay sa kanila. Sa huli, ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa estado sa buhay, kundi sa katapatan, sakripisyo at kabutihang ipinapakita araw-araw sa kapwa.